Isipin ang isang tahimik na gabi kapag ang lahat sa nayon ay tulog, ngunit hindi lahat ay makatulog ng mapayapa. Mula sa dilim, isang bangungot ang biglang lumitaw, hindi isang simpleng panaginip, ngunit isang babala ng isang kakilakilabot na sumpa. Si Basilio, isang ordinaryong binata na naninirahan sa isang maliit na nayon, ay hindi nakakaalam ng takot hanggang sa ang mga kakaibang panaginip ay nagsimulang sumama sa kanya tuwing gabi. Ang isang matandang babae na may lubog na mga mata, payat na mga kamay, ay palaging nagbabala sa kanya tungkol sa isang nilalang na may isang pakpak. Isang nilalang na hindi maaaring patayin kung hindi siya ay isumpa magpakailanman. Ngunit ang buhay ay hindi palaging napupunta sa paraang gusto natin. Kapag ang galit ang pumalit sa isip, kapag ang pagkakaibigan ay nanganganib, at kapag ang pagkamatay ng isang matalik na kaibigan ay hindi maipaghiganti ng mga salita, dugo lamang ang makakapagpagaan ng sakit. Hindi napigilan ni Basilio. Isang madilim na gabi, sa sobrang galit at paghihiganti, sinaktan ni Basilio at pinatay ang aswang. Ngunit hindi niya alam na ang kamatayan ay hindi lamang katapusan ng buhay ng isang nilalang. Ito ang simula ng pagkawasak ng pagbabagong anyo ng kapahamakan. Si Basilio ay naging ang napakasamang kinasusuklaman niya. Naging aswang na may hindi mapigil na brutal na kapangyarihan, kailangan niyang harapin ang sarili at mamuhay sa kalupitan ng kapalaran. Isang pakpak, isang sumpa, at isang digmaan hindi lamang sa maitim na nilalang kundi pati na rin sa sarili niyang kaluluwa. Kaya ang tanong, magagamit ba ng isang aswang ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan? Mahahanap kaya ng halimaw ang kanyang nawawalang sangkatauhan? At kapag nabunyag na ang katotohanan tungkol kay Basilio, mapapatawad kaya siya ng kanyang mga kaibigan o magiging magkaaway sila sa laban para mabuhay? Maghanda para sa isang paglalakbay na puno ng dugo, kadiliman at misteryo. Isang kwentong tulad ng hindi mo pa naririnig dati ng pagkakaibigan, pagtataksil, at mga kaluluwang nagpupumilit na makahanap ng liwanag sa isang mundong nababalot ng kadiliman. Isang paghinto, tumahimik ang tunog, pagkatapos ay umalingaw-maw ang isang nakakatakot na hiyawan, tulad ng isang malakas na pagkabigla bago lumipat sa susunod na bahagi. Huwag ipikit ang iyong mga mata, huwag sumuko dahil ang kwentong ito ay kasisimula pa lamang. Lumalabas ang isang prompt sa screen, ihanda ang iyong sarili dahil walang makakataka sa sumpay. Basilio nakapatay siya ng halimaw. Akala niya ang kamatayan nito ay magpapalaya sa kanya sa sakit, sa lungkot ng pagkawala ng kaibigan, at makakatulong sa kanyang paghihiganti kay Martin. Pero ito ba talaga ang naisip niya? Ay ang presyo ng paghihiganti. Dahil pagkatapos ng kamatayang iyon, nagbago ang lahat. May pumalit sa bahagi ng tao ni Basilio. Isang pagbabagong hindi niya makontrol, isang pagbabagong hindi lamang sa kanyang hitsura, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Si Basilio, mag-isang nakaupo sa isang madilim na silid. Ang madilim na liwanag ng buwan ay sumilay sa bintana. Tumingin si Basilio sa salamin, unti-unting nagbabago ang mga mata niya. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may maapoy na pula. Nararamdaman mo ba, Basilio? Nagbago ang iyong katawan. Ang mga peklat sa iyong mga braso ay hindi lamang bakas ng labanan, kundi mga palatandaan ng pagbabago. Isang bagay sa loob niya ang nagsimulang gumising. Tinignan ni Basilio ang kanyang mga kamay, nagsimulang mamaga ang mga galos ng pagpatay sa aswang, kumikinang na parang bitak ng halimaw. Nakaramdam siya ng kirot, parang may kakaibang kapangyarihan na unti-unting sumakop sa kanyang katawan. Ang kanyang mga tainga nakarinig sa pinakamaliit na tunog sa hangin. Ang hangin humahampas sa mga dahon, huni ng mga insekto, at maging ang malayong yapak ng mga estranghero. Ang pakiramdam ay kakaiba. Pakiramdam niya ay naririnig niya ang lahat-lahat sa isang sandali.
Si Basilio ay gumala sa kabubatan, ang kanyang mga mata ay ligaw, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Huminto siya, huminga ng malalim na parang pinipigilan ang sarili. Boses, babad sa pagkabalisa, tulad ng payo. Pero kaya niya bang tumigil? Kaya ba niyang pigilan ang kanyang sarili mula sa gutom, ang pag-init ng dugo sa loob niya? Hindi lamang isang pakiramdam ngunit isang malakas na alon na tinangay ang lahat ng dahilan, lahat ng kung ano siya kailanman naging. Biglang huminto si Basilio, nanginginig ang mga kamay nang makitang may dumaan na maliit na hayop. Sumabog ang gutom sa loob niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumibok ang kanyang puso, namumula ang kanyang mga mata. Humihingal na para bang nahaharap sa hindi may paliwanag na krisis. Hindi, sigaw niya, pilit na pinipigilan ang sarili. Si Basilio ay nakatayo sa tabi ng batis, tinitingnan ang kanyang refleksyon sa tubig. Nakita niya ang imahe ng isang aswang sa salamin, duguan ng mga mata, matatalas ng ngipin. Mabilis siyang tumalikod, ngunit hindi maiwasan ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Si Basilio ay hindi na tao. Siya ay naging isang nilalang na kinasusuklaman niya. Araw-araw, kailangan niyang harapin ang sarili sa desperadong kalungkutan. Ang ginawa niya ay hindi na maibabalik, ang mga pagbabago sa kanyang katawan ay hindi na maibabalik. Sinubukan ni Basilio na hawakan ang huling piraso ng katwiran. Nilisan niya ang nayon, tumakbo palayo sa ilang kung saan walang makakatagpo sa kanya. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pangungulila, ang sakit ng kanyang pagbabago ay nagpapabigat sa kanya. Nagtago si Basilio sa mundo, ngunit nagtatago rin siya sa kanyang sarili. Naisip niya na kung walang makakakita sa kanya, hindi na niya kailangang harapin ang naging halimaw niya. Ngunit may paraan ba para sa kanya? Umupo si Basilio sa isang maliit na bahay sa gitna ng kagubatan. Gabi na, dumungaw siya sa bintana. Umaalingaw ang mga kakaibang ingay sa kanyang paligid, ngunit hindi niya matukoy ang pinanggalingan. Muli siyang tinamaan ng pagnanasa ng dugo. Itinaas niya ang kanyang ulo, nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan mula sa loob ng kanyang katawan, isang hindi mapaglabanan na pananabik. Ngunit pagkatapos, isang gabi, sa dilim, narinig ni Basilio ang isa pang tunog. Isang tunog pamilyar. Alam niya kung sino ito. Matalik niyang kaibigan, si Marco, ang iniwan niya noong tumakas siya. Sinundan siya ni Marco hanggang dito. At ngayon, si Marco ay nakatayo sa harap ng pinto, hindi siya nakikita, ngunit naririnig niya ang kanyang mga yaba. Isang kaligtasan o isang pagkakanulo. Tumayo si Basilio, lalabas. Hinarap niya si Marco, duguan ng mga mata, ngunit may konting pagkatao pa rin ang natitira sa kanila. Kaya ba niyang makita ni Marco ang halimaw na ito? Kaya ba niyang itago ang katotohanan? O hahayaan ba niyang makita ng kanyang mga kaibigan ang katotohanan kung ano na siya? Tumingin ng diretsyo si Basilio sa mga mata ni Marco. Mabigat ang kanyang paghinga, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Sa wakas, kinausap niya si Marco, ang kanyang boses ay mababa at malamig. Basilio, mahinang buntong hininga, puno ng sakit. Marco, hindi na ako tao. Nagpasya si Basilio na hindi siya makakatakas magpakailanman. Pero may lakas ba siya para labanan ang sarili niya? At ang landas ba sa unahan ay hahantong sa kaligtasan o pagkawasak? Si Basilio ay nabuhay na may sumpa, taglay sa loob niya ang kapangyarihang hindi maintindihan ng sinuman. Ngunit may isang nilalang na higit na nakakatakot kaysa sa kanya, isang makapangyarihang aswang, puno ng misteryo at kayang manipulahin ang lahat ng nasa paligid niya. Ang pangalang Maxima ay hindi lamang halimaw kundi ang katiwalian, ang pagbagsak ng sangkatauhan sa kailaliman ng kadiliman. Meet Maxima, the legendary aswang, 15 minutes. Tumayo si Basilio sa gitna ng kagubatan, may butil-butil na pawis sa kanyang noo.
Pakiramdam niya ay may kakaibang nangyayari. Biglang lumitaw ang isang figura mula sa mga siksik na puno, isang matandang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo, ang kanyang mga braso ay mahaba at manipis. Si Maxima. Maxima, isang pangalan na matagal nang narinig ni Basilio. Walang sinuman sa nayon ang nangahas na sabihin ito dahil natatakot sila. Takot sila sa kanyang kapangyarihan, takot sa madilim na tingin sa kanyang mga mata. Hindi lang ordinaryong aswang si Maxima. Kaya niyang kontrolin ang ibang mga nilalang, ginagawa silang gawin ang kanyang utos, at ang kanyang madilim na kapangyarihan ay ginagawang imposible para sa sinuman na lumaban. Lalapit si Maxima, ang masasamang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Basilio na parabang alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Bahagya itong ngumiti, isang malamig na ngiti. Maxima, ikaw si Basilio, di ba? Sa tingin mo makakatakas ka sa kapalaran mo. Ang pagbabago mo simula pa lang. Hindi mo ito matatakasan. Umurong si Basilio, may lamig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Ngunit hindi niya maalis ang tingin kay Maxima. Isang matinding pakiramdam, isang hindi nakikitang pagkakasala na nagpaparamdam sa kanya ng kawalan ng magawa. Ang madilim na lihim ng mga aswang, 25 minuto. Pumasok si Basilio sa isang kuweba, madilim na nailawan ng mga sulo. Pinapasok siya ni Maxima, may masamang ngiti sa labi. Sinimulan niyang sabihin kay Basilio ang pinagmulan ng mga aswang. Sa dilim ng gabi, binuksan ni Maxima ang mundong hindi pa nakikilala ni Basilio. Ang mga aswang ay hindi puro masasamang nilalang. Biktima sila. Mga biktima ng mga sinaunang sumpa, ng madilim na puwersa na matagal nang minamanipula sa kanila. Hindi sila ipinanganak para maging halimaw. Dati silang tao, tulad ni Basilio. Tumayo si Maxima sa harap ng pader na bato, gumuguhit ng mga kakaibang simbolo. Ang mga guhit na ito ay tila nagbubukas ng pinto sa nakaraan ng aswang. Isang malabong imahe ang nakita ni Basilio, isang bata, magandang babae, nahuhumaling sa dugo at buhay na walang hanggan. Ang babaeng iyon ay si Maxima noong siya ay tao pa. Maxima, boses na puno ng panghihinayang. Noong unang panahon, isa lang akong babae tulad ng iba. Ngunit ang tukso ng buhay na walang hanggan at sariwang dugo ay naging aswang. Hindi na ako tao. Ang natitira na lang sa akin ay kapangyarihan at gutom na hindi ko mapigilan. Nakinig si Basilio, nangingibabaw ang kuryosidad at takot. Napagtanto niya na sila ni Maxima, bagamat magkaibang mga nilalang, ay may isang bagay na pareho, ang pagkabulok mula sa tao tungo sa halimaw. Ang pagkabali ng pagkakaibigan, 25 minuto. Bumalik si Basilio sa nayon pagkatapos nilang makaharap si Maxima. Kakaiba ang nararamdaman niya, hindi ang sarili. Si Marco at Benji, ang kanyang matalik na kaibigan, ay nagsimulang makapansin ng kakaibang pagbabago kay Basilio. Mga palatandaan na hindi na nila mapapansin. Nagbago na si Basilio. At ang kanyang mga kaibigan, ang mga lumaban sa tabi niya, ay hindi na nakikita sa kanya sa parehong paraan. Si Marco, ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, ay nagsimulang magduda. Hindi na siya pinagkakatiwalaan ni Benji gaya ng dati. Ang distansya ay lumalaki, at si Basilio ay nahaharap sa pinakamalaking tanong sa lahat. Marco, galit, naghihinala. Basilio, may tinatago ka ba? Hindi ko maintindihan kung bakit naging ganito ka lately. Wala ka na sa sarili mo. Nararamdaman ni Basilio ang distansya sa mga mata ni Marco. Hindi niya masabi ang totoo, hindi niya maamin na siya na ang naging nilalang na dati niyang kinasusuklaman. Naipit siya sa pagpili, panatilihin ang pagkakaibigan o lumubog sa dilim at kalungkutan. Tumayo si Basilio sa gitna ng madilim na parang nanginginig ang mga kamay. Umaalingaw ang mga yapak ni na Marco at Benji sa likuran niya. Alam niyang hindi siya makakatakbo magpakailanman. Mabubunyag ang katotohanan.
Lumingon siya, humarap sa mga kaibigan. Hindi na makakatakas si Basilio. Ang labanan ay hindi lamang sa mga aswang, ito ay sa kanyang sarili. Mapanatili ba niya ang pagkakaibigan at katapatan habang siya mismo ay unti-unting nagiging halimaw? Nakatingin si Basilio sa mga mata ni Marco at Benji, duguan ang mga mata. Sinusubukan niyang maghanap ng paliwanag, ngunit huli na. Basilio, bumuntong hininga ng mahina, determinado. Hindi na ako ang taong kilala mo. Pero ako pa rin si Basilio at gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Nagtinginan sina Marco at Benji, walang sinasabi, ngunit hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan. Hindi nila alam kung kaibigan pa rin ba nila si Basilio o siya ang pinakamalaking panganib sa kanila. Kaya nahaharap si Basilio sa malupit na katotohanan. Hindi lang niya kailangang labanan ang mga aswang. Kailangan niyang labanan ang kanyang sarili, ang kanyang nakaraan, at ang pagbabagong hindi niya makontrol. Isang mas malaking tanong ang bumangon. Walang pagpipilian si Basilio. Ang pagtakas ay hindi na makakaligtas sa kanya. Naunawaan niya na kung hindi siya haharap, kung hindi siya lalaban, hindi lang siya, kundi pati na rin ang kanyang mga mahal sa buhay ang magbabayad. Kaya't kailangan niyang tumayo, hindi lamang para harapin ang mga aswang, kundi harapin ang sarili. Si Basilio ay nakatayo kasama sina Marco at Benji sa isang madilim na kagubatan. Ang liwanag mula sa malamlam na mga sulo ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha na nanindigas. Hinarap nila si Maxima at isang grupo ng naghihintay na mga aswang. Ang unang pag-atake, 20 minuto. Naghanda para sa labanan sina Basilio, Marco at Benji. Bawat kamay ay may hawak na sandata, puno ng determinasyon ang kanilang mga mata. Pumasok sila sa madilim na lupain kung saan nagtatago si Maxima at ang mga aswang. Kakaibang ingay ang umalinaw sa paligid, na tila tahimik na nagmamasid ang mga nilalang. Ang labanang ito ay hindi lamang isang pisikal na pakikibaka. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang malakas sa pisikal, ngunit nagtataglay din ng isang nakakatakot na madilim na kapangyarihan na ginagawa silang mas mapanganib kaysa sa anumang kaaway na nakaharap ni Basilio noon. Tila umikot ang malamig na hangin sa kanilang paligid, umalingaw ang mga makamulto sa likuran. Nakatayo doon si Maxima, ang malamig na mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Basilio na para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Maxima, ngumiti ng hahamon. Sa tingin mo matatalo mo ako? Hindi ka na tao. Hindi mo matatalo ang sarili mo. Nang matapos magsalita si Maxima, nagsilabasan mula sa dilim ang ibang mga aswang, pinalibutan silang tatlo. Sumiklab ang labanan, umaalingaw sa hangin ang mga tunog ng mga sandata at hiyawan. Inner war, hinarap ni Basilio ang kanyang sarili, 30 minuto. Sa gitna ng magulong labanan, si Basilio ay itinulak sa isang tensyonado na sitwasyon. Naramdaman niya ang pagbabago ng kanyang katawan, ang kapangyarihan ng aswang ay unti-unting nangingibabaw sa kanyang katwiran. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang matatalas na ngipin ay nalantad. Nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw sa dugo. Ang kanyang isip ay unti-unting nawawala ng kontrol. Alam ni Basilio na isa lang ang paraan para manalo, iyon ay ang paggamit ng kapangyarihan ng aswang para harapin si Maxima at ang iba pang aswang. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya na kung patuloy niyang gagamitin ang kapangyarihang ito, wala na siya sa sarili niya. Siya ay tuluyang madadala sa kadiliman na minsan ay kinasusuklaman niya. Tumigil si Basilio sa pakikipaglaban, nanginginig ang mga kamay. Nagsisimulang tumulo ang dugo mula sa mga sugat sa kanyang katawan. Sa kanyang isipan, lumilitaw ang imahe ni Martin, ang kanyang nawawalang kaibigan, bilang paalala ng nawala sa kanya. Basilio, sumisigaw na parang inaaway ang sarili. Hindi ko kayang maging katulad mo. Biglang sumugod si Basilio kay Maxima, ibinuhos ang lahat ng lakas sa saksak. Ngunit bago pa siya hawakan ng espada, tumawa ng malakas si Maxima na para bang alam na niya ito ng maaga. Maxima, nanunuya. Kahit anong gawin mo, parte ka pa rin namin.
Hindi ka makakatakas sa itinakda mong kapalaran. Ang sakripisyo ni Maxima at ang mapagpasyang labanan, 25 minuto. Lalong tumitindi ang labanan. Si Maxima, sa kanyang kakilakilabot na kapangyarihang mahika, ay unti-unting nangunguna. Si Basilio at ang kanyang mga kaibigan ay pagod na, halos malaglag ang kanilang mga sandata sa kanilang mga kamay. Sa sandaling iyon, nagpasya si Basilio, hindi niya hahayaang manalo si Maxima. Upang magawa ito, kailangan niyang maglakas loob na isakripisyo ang natitirang bahagi ng kanyang sarili. Napagtanto ni Basilio na upang manalo, kailangan niyang ganap na itapon ang kanyang pagkatao. Napipilitan siyang hayaan ang halimaw na nasa loob niya na kontrolin gamit ang ultimate power ng isang aswang. Ngunit ang presyo na babayaran ay napakataas. Napatingin si Basilio kina Marco at Benji. Naiintindihan nila na ito na ang mapagpasyang sandali. Si Marco, na may pag-aalala sa mga mata, ay tumingin kay Basilio sa huling pagkakataon. Marco, Basilio, anong gagawin mo? Basilio, nagpapasya. Para matapos ang lahat. Para mapalaya tayo, kailangan kong gawin ito. Ibinuhos ni Basilio ang buong lakas sa kanyang huling pag-atake. Sa malakas na hiyaw, sinaksak niya si Maxima ng diretsyo sa puso. Ngunit bago siya mamatay, umiti si Maxima ng may kasiyahan, na para bang nakamit niya ang kanyang nais. Maxima, pabulong, malisyoso. Ikaw ay nanalo ngunit hindi ka makakataka sa kadiliman. Namatay si Maxima, ngunit sumisikat ang alon ng madilim na kapangyarihan, winasak ang lahat ng nasa paligid niya. Bumagsak si Basilio sa lupa, natatakpan ng mga sugat ang katawan, ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang puso. Nakahiga sa lupa si Basilio, humihina ng mahina. Nagmamadaling lumapit sina Marco at Benji. Niyakap siya, walang masabi, tanging mga mata lamang ang puno ng pag-aalala at sakit. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Basilio ay gumaan ang kanyang puso, na para bang natapos niya ang isang misyon na hindi maiiwasan. Sa huli, nanalo si Basilio. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi dumating ng walang kabayaran. Kinailangan niyang isuko ang huling bahagi ng kanyang sangkatauhan upang iligtas ang mundo. Nagkaroon ng sakripisyo. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na kung minsan, ang sakripisyo ang tanging paraan upang mailigtas ang natitira. Lahat tayo ay kailangang magbayad ng halaga, at si Basilio siya ang nagbayad sa kanyang sarili. Matapos ang lahat ng mga laban, paghaharap at sakripisyo, si Basilio ay hindi na isang tao. Nilabanan niya ang kadiliman at ang kanyang sarili, ngunit ngayon ay kailangan niyang harapin ang isang mas malaking tanong, matatanggap ba niya ang kanyang sarili kapag siya ay naging isang nilalang na dati niyang kinasusuklaman? Si Basilio, na nakatayong mag-isa sa tuktok ng burol, ay tumitingin sa pamilyar na nayon. Nakadama siya ng kapayapaan, ngunit sa kaibuturan, may malalim pa ring kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagod, ngunit may kaunting pag-asa. Pagtanggap sa kapalaran, hinarap ni Basilio ang sarili, 20 minuto. Nakatayo si Basilio sa isang ilang nayon, ang madilim na liwanag ng isang parol na tumatanglaw sa kanyang mukha. Wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin ang sarili bilang isang aswang. Ngunit sa kanyang puso, walang kalupitan ang mga nilalang na ito, tanging matinding kalungkutan sa kanyang nawala. Hindi na makabalik sa normal na buhay si Basilio. Ang lahat ay nagbago magpakailanman. Ngunit hindi niya matanggap ang kalupitan na dala ng mga aswang. Alam niyang, bagamat pumangit ang kanyang katawan, maliligtas pa rin ang kanyang kaluluwa. Maaari pa rin niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para protektahan, hindi sirain. Tumingin si Basilio sa salamin sa kanyang lumang bahay. Nakita niya ang isang halimaw na lumilingon sa kanya, ngunit may bahagi pa rin ng sangkatauhan sa mga mata na iyon, isang bahagi na ayaw niyang mawala. Basilio, pabulong na parang sa sarili. Hindi ako maaaring maging katulad nila. I will use this power for good.
para protektahan ang mga taong mahal ko pa rin. Siya ay tumalikod, lalabas ng bahay, at tumungo sa kabubatan, kung saan ang mga masasamang tao ay nagbabanta sa nayon. Handa siyang harapin ang mga susunod na hamon. Pagpapatawad at kapayapaan, 30 minuto. Nakasalubong ni Basilio ang mga taga-nayon. May takot na nakatingin sa kanya, ang iba naman ay may hinala. Ngunit hindi sila masisisi ni Basilio. Naiintindihan niya na biktima lang sila ng takot at ng mga diwata ng aswang. Hindi mababago ni Basilio ang nakaraan, ngunit kaya niyang kontrolin ang hinaharap. Kahit aswang siya, kaya pa rin niyang lumaban for good. Hindi niya maililigtas ang lahat, ngunit mapoprotektahan niya sila mula sa masasamang puwersa na nakakubli. Lumalabas ang isang eksena, nakipag-away si Basilio sa isang grupo ng mga kontrabida na umaatake sa isang pamilya sa nayon. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng aswang para lumaban, ngunit nananatili pa rin ang kanyang mga pagpapahalagang tao, pinoprotektahan niya, hindi pumatay. Basilio, habang lumalaban, may determinasyon sa kanyang mga mata. I don't need to become a monster. I will be a protector. Pagkatapos manalo, unti-unting napagtanto ng mga taga-nayon na hindi halimaw si Basilio. Tinulungan niya sila at pinrotektahan. Bagamat nagbago ang panlabas na anyo, nananatiling buo ang kanyang kaluluwa. Bagong buhay ang mahirap na landas, 30 minuto. Pagkatapos ng kanyang mga pagsasamantala, naging bayani si Basilio sa mata ng mga taga-nayon. Gayunpaman, hindi niya matatakasan ang kanyang kalungkutan. Ramdam niya ang pagbabago sa kanyang katawan, ngunit hindi niya kayang talikuran ang kanyang responsibilidad bilang tagapagtanggol. Naiintindihan ni Basilio na hindi madali ang landas na kanyang pinili. Hindi niya lubusang maiwanan ang halimaw na nasa loob niya, ngunit hindi rin niya kayang talikuran ang mga halaga ng tao na natutunan niya sa buong buhay niya. Kahit sa katawan ng isang aswang, siya pa rin si Basilio, isang tagapagtanggol, isang bayani para sa mahihina. At hindi na mauulit ang kanyang buhay, ngunit kaya pa rin niyang lumaban. Tumayo si Basilio sa gitna ng nayon, ang mga mata ay nakatingin sa malayong abot-tanaw. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit isang bagay ang alam niya, hindi siya susuko. Patuloy siyang lalaban para sa mga taong nakapaligid sa kanya, kahit na ang kanyang kaluluwa ay kapinsalaan. Si Basilio ay nakatayong mag-isa sa burol, nakatingin sa malayo. Unti-unting tinakpan ng madilim na ulap ang kalangitan, ngunit kumikinang pa rin ang liwanag mula sa abot-tanaw. Isang kakaibang figura ang lumitaw sa di kalayuan, tanda ng mga bagong hamon na haharapin ni Basilio. Maaari bang maging bayani ang isang aswang sa mundong puno ng kadiliman at halimaw? Mananatili kaya si Basilio sa landas na pinili niya, o matutukso siya ng walang limitasyong kapangyarihang dala niya sa loob niya? Hindi dito nagtatapos ang kanyang kwento. Mahaba pa ang daan. Bumalik si Basilio upang tingnan ang mga tao, puno ng pag-asa at determinasyon ang kanyang mga mata. Ngunit sa langit, isang madilim na ulap pa rin ang nag-ipon, bilang paalala na hindi natatapos ang laban. Huminto ang eksena habang nagsasalubong ang dilim at liwanag, na lumilikha ng pakiramdam ng kawalan ng katiyakan, puno ng kuryosidad.